Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Biyernes sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. Sa ating pagninilay, tinutulungan tayo ng dalawang pagbasa kung papaano dapat natin titignan ang bawat isa. Kung papaanong dapat nating pakikisamahan at uunawain ang bawat isa. Sapagkat may mga pagkakataon, ang pagkilala natin sa isang tao ay nakabatay sa kung ano ang karanasan natin sa kanya, kung ano ang naririnig natin tungkol sa kanya, kung papaano natin siya nakikita na kumikilos at gumagawa. Pero ang sabi ng ating mga pagbasa, hindi sapat ang lahat ng iyan. Kaya nga sa napakaraming sinasabi ng mga Hudyo, ng mga taong naiinggit kay Jesus, ang tanong niya sa kanila, ako ba'y nakikilala ninyo? Di ba napaka-importante na bago tayo magbitaw ng salita tungkol sa isang tao, siguraduhin natin na talagang kilala natin siya. Alam natin ang kanyang family background. Alam natin ang kanyang pinagmumulan, bakit sa tingin natin ganoon siya. Kasi napakadali nating magbitaw ng salita. Napakadali nating mag-isip ng hindi maganda sa kapwa. Napakadali para sa atin ang humusga. Ako ba'y tunay ninyong nakikilala? Yan yung tanong ni Jesus sa mga Hudyo. Talaga bang kilala ninyo ako? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Itong dalawang tanong na ito ng ating Panginoon sa mga Hudyo ay magandang gamitin natin sa ating pagninilay at dalhin natin sa panalangin ang magiging bunga ng ating pagninilay, lalo na doon sa mga tao na agad sinasabi natin sa ating sarili, itong taong ito ganito. Itong taong ito kinatatakutan ko. Itong taong ito kahit kailan hindi na talaga nagbago. Itong taong ito talagang ganito na ito eh. Hindi ninyo ako nakikilala. Hindi ninyo alam kung saan ako nagmula. At sinasabi rin ng unang pagbasa na may mga tao na kapag nakapagsasalita ng hindi maganda sa kapwa, kapag napakabilis humusga, sa totoo lang, yung mga taong iyan pinagaharian sa kanilang puso ng inggit. Masama ang kanilang puso. Kaya nga 'di ba sinasabi ng mga masama, tambangan natin ang mabubuti, abangan natin ang mabubuti, gawa natin sila ng kung ano ang dapat para sa kanila. Ang isang taong masama, ang pag-iisip masama. Ang lumalabas sa bibig, masama. Ang nilalaman ng puso, masama. Ang ginagawa, masama. Kaya nga, napakadilim ng buhay ng taong masasabing masama. Para sa mga taong masama, ipinamumukha sa atin ng mabubuti ang hindi natin pagsunod. Kapag sila ay nagsalita, para bang sila ang mabuti at ako ang masama. Kapag sila ang gumawa, para bang lahat ng ginagawa nila tama, ang ginagawa ko ang mali. Hindi matuwid mag-isip ang masama. Kaya suriin natin ang ating mga sarili. Tignan natin ang ating mga pag-iisip, pananalita at gawa. Kabilang ba ako doon sa mga taong napakabilis humusga, napakagaling magsalita na para bang akala mo alam ang lahat tungkol sa isang tao?
Ako ba'y katulad ng masama na kapag titingnan ko ang isang sitwasyon, anumang sitwasyon yan, gaano man kabuti ang sitwasyon na yan, ang hahanapin ko yung mali. Kaya di ba, sa isang parabang spiritual exercise, merong activity na isang napakagandang gawain. Ipe-present ng isang facilitator ang typewriting na puting-puti na merong dot, merong tuldok gamit ang pentel pen. Imagine ninyo, isang typewriting na puting-puti may tuldok na itim mula sa pentel pen. At ipe-present itong typewriting with black dot na ito sa mga nag-a-attend ng session, recollection, retreat. Ano ang masasabi ninyo dito sa typewriting na ito? At base sa experience, halos marami ang magsasabi, meron pong itim na tuldok. Iilan ang magsasabi, maputi, maganda ang papel. Instinct na yata ng tao na hanapin ang mali sa kapwa. Bakit ganyan tayo? Hindi ninyo ako nakikilala. Hindi ninyo alam kung saan ako nagmula. Dalawang pangungusap mula sa ating Panginoon. Bakit ganyan ka mag-isip? Bakit ganyan ka magsalita? Talaga bang nakikilala mo ang tao na pinatutungkulan mo ng iyong pag-iisip at pananalita? Talaga bang alam na alam mo ang tungkol sa pinagmulan ng taong iyon? At talaga bang alam mo ang kung ano ang sitwasyon mayroon ang taong iyon? Kaya mga kapatid, hingin natin sa Diyos ang biyaya na bago tayo mag-isip ng kung ano-ano, bago tayo magbitaw ng kung ano-anong salita, siguraduhin nating tayo ay nasa panig ng Diyos. Kilala nating mabuti ang tao at alam natin ang kanyang pinagmulan, ang kanyang sitwasyon. Amen.